Sinungaling po ang pamilya na ito. Nagpapanggap na Iglesia ni Cristo, makakuha lang ng followers. Mga kapatid, di po yan INC. Ginagamit niya lang ang pangalan ng INC para makapanira at para sa content niya. Nakakahiyang nilalang. Ginagamit ang INC para pagkakitaan. Nakakahiya kayo. Hahaha. Yan ba yung turo ng pastor ninyo? Stop using INC for your contents. Nakakahiya po kayo. Dito naman, sinasabi naman nito na please i-report daw yung account sapagkat yan daw ay isang SDA o Adventist. Self-proclaimed na INC daw. Ayan. This is a living proof na Sokmen is the #1 source of fake news. Sa lahat po na nakakita ng video na ito, please do check the profile ng owner ng video na ito. He is not a member of our religion. We never do this kind of faith sharing. We do it in a way na may kaayusan at kabanalan. Sa mga kaibigan namin na miyembro ng Samahang Seventh-day Adventist Church, pakisaway po itong kasama ninyo na si Raymond Kada kasi parang wala na sa hulog. Gumawa ng maling kwento para siraan ang INC. At sa iyo naman, Raymond Kada, pare kung nababasa mo man ito, tandaan mo na ang bato habang kinikiskis, lalong kumikinis. Ayan. Ito po yung mga comment ng mga INC na kung saan is nakapanood ng isa nating video na nag-viral, na nag-million views. Sabi nga dito sa isang message na ating binasa, yung bato daw habang kinikiskis, lalong kumikinis. Nire-refer niya ito sa INC. Lalo palang kumikinis yung bato ninyo habang kinikiskis. Bakit affected ka sa video ko? Kumikinis pala, dapat hindi ka naging affected sa video ko. Ibig sabihin, the more na pinansin mo yung video ko, ibig sabihin, hindi pagkinis yung naging epekto ng video ko sa'yo, kundi naging bitak po ito sa sinasabi mong bato. At itong simpleng bitak na ito ay pwedeng maging daan sa pagkawasak ng sinasabi mong bato. Ito po mga kapatid yung ipinapangalat ng mga INC na nakapanood ng aking video. Actually, nag-viral itong video na ito kasi sila rin naman ang may kagagawan. Ipinagsishare nila ito, may kasamang black propaganda na kung saan ang video na ito ay for the views daw. Marami sa kanila ang nagsabi na ginamit ko daw ang INC. Nagpanggap daw ako na Iglesia ni Cristo for the views. Actually, napakarami nito, hindi natin kaya isa-isahin kasi million yung naging views nito at mahigit 100,000 yung comment. Karamihan is mga Iglesia ni Cristo. At iisa yung punto nila, ginamit daw natin yung INC for the views. Ibig sabihin, pinararatangan tayo na nagpanggap daw ako na Iglesia ni Cristo, then itinuro ko yung aral ng INC for content or for the views. Ayan. Sa totoo lang, natawa ako sa mga reaksyon ng INC sa video na ito. Napagkamalan nila na ako'y nagpanggap na INC para kumita ng pera for the views. Actually, wala namang ibang bukang bibig to, kundi ganito eh. Kapag ka inatake mo yung INC, in-expose mo yung maling aral, iisa lagi sasabihin yan, kinontent mo lang yung INC for the views. Pero kapag ka sila tatalakay ng ibang sekta, pag-expose. Pero pag tayo, for the views, good luck. Ngayon, sagutin natin yung mga accusation. Actually, ito ay black propaganda ng INC kapag ka nabibilad sa kahihiyan yung kanilang paniniwala. Actually, ito ay black propaganda ng mga INC. Ganito tumatakbo yung estilo ng mga INC kapag hindi nila kayang sagutin yung ini-expose mo against Iglesia ni Cristo. Gagawin nila, hihikayatin nila yung mga miyembro nila, kapwa, para magsalita laban sa mga tao na nag-i-expose sa maling aral nila. Hindi na ito bago. Luma na ito actually. Hindi kakaunti yung nag-message sa akin dito simula nung nag-expose ako sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Pero to be fair, sagutin natin yung kanilang mga accusation. Totoo ba na nagpanggap akong INC at ginamit yung aral ng INC for the views? Ang sagot ay hindi ho. Hindi ko alam kung bakit napagkamalan ninyo na yung aking video is nagpanggap akong INC for the views. Dahil unang-una, yung aking video na nag-viral, hindi po ito favor in INC. Hindi po ito favor sa Iglesia ni Cristo kasi parang lumalabas, nagpanggap akong INC, nagturo ako ng aral ng Iglesia ni Cristo para pagkakitaan yung aral ng INC. Pero ano to, pag pinanood mo yung video na ito, hindi naman ito favor sa INC. Ito ay pag-i-expose actually sa maling aral ng INC. At hindi ko kailanman sinabi sa video na ako ay Iglesia ni Cristo pa. Kasi po, ako po ay dating Iglesia ni Cristo. Ang video na ito ay hindi pagtuturo na ako ay Iglesia ni Cristo pa, kundi pagtuturo ng pag-i-expose against sa aral ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo po, papakita ko po ulit sa inyo yung video.
Ito po yung account kung saan ko po in-upload yung video na nag-viral. Ito po yun, ito po yung video na yun. Pag kinlik po natin yan, ito pong video na ito ay na-publish o na-post ko po noong January 20. Pansinin po ninyo mga minamahal, kung sa video na ito, sinasabi ko ba na ako ay Iglesia ni Cristo o nagpapanggap akong INC. Ipi-play ko po yung video kasi itong video, nag-start po ito sa question. Yan. My dear, Yes. totoo ba ang aral ng INC na sila lang daw ang maliligtas? Yan, napansin nyo po ba? Ito yung nag-start sa question. Ano po yung question? Ang sabi niya, my dear, totoo ba yung aral ng INC na sila lamang ang maliligtas? Oh. Actually, sa question pa lang makikita mo dito na hindi ko sinasabing Iglesia ni Cristo kami. Dahil yung question, ang question po is, totoo ba ang aral ng INC na sila lamang ang maliligtas? Eh kung nagpanggap akong INC, dapat ang sinabi sa question is, totoo ba ang aral natin ng mga INC na tayo lamang ang maliligtas? Oh, dapat ganun yung dapat ganun yung question. Pero tingnan nyo, sa question pa lang, ipinapakita na hindi ako nagpapanggap na INC dito, kundi tumatayo ako bilang against sa Iglesia ni Cristo. Kaya natatawa ako sa maraming INC, yung iba nag-comment pa sa akin, sabi sa akin, Brad, akala ko tumiwalag ka na sa INC, bakit nagtuturo ka na ng aral natin? Oh, nagbalik loob ka na pala sa Iglesia ni Cristo. Isipin mo, ito yung mga sinasabi ninyo na nagsuri ng matindi sa aral ng Iglesia, pero basic na video ipinagkamali. Kala ko ba malalim kayo sa doktrina? Kala ko ba malalim kayo sa aral? Bakit itong simpleng video lang, pinagkamalan ninyo na ako'y nagtuturo ng aral ng INC for the views? Sa question pa lang, ipinapakita na hindi ako nagpapanggap na INC, kundi sumasagot tayo ng tanong about sa paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi kung ako'y nagpapanggap ng INC, dapat ang question na ibinitawan namin, totoo ba ang aral nating mga INC na tayo lamang ang maliligtas? Oh. Then ituloy ko pa po yung video. Ang sabi po, ito po yung naging sagot. Actually, yung tanong na yan ay good news sa mga umaanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. At kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka nag-Iglesia ni Cristo eh. Ang ngaral ng INC, hindi mo tinatanggap. Sinasabing umanib ka na para maligtas ka sa araw ng paghukom. Pero nire-reject mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So kung ikaw ay maimpyerno, tama lang yun. Buti nga sa'yo. Kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Ngayon, para hindi kayo magalit, baka kasi ma-offend kayo sa sinasabi namin. Kasi sa totoo lang, katagal na namin itinuturo na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ayaw nyo makinig. Magbigay ako ng 3 point o 3 katibayan na tama lang ma-impyerno ka kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Ayan. Ito pong video na ito yung naging pangunang sagot ko. Maraming INC, kagaya ng isang binasa natin, ang sabi, ang isang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi daw ganyan kung mag-share. Ang pagtuturo daw ng INC is merong kaayusan at kabanalan. Kasi sabi ko sa video, pag hindi ka Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. Katumbas ng salitang hindi maliligtas. Parang sinasabi nila na hindi ganyan ang turo ng Iglesia ni Cristo. Hindi ganyan yung way ng pagtuturo. Totoo po ba yun? Hindi ba ganito yung aking binitawang salita? Hindi ba ganito yung pagtuturo ng INC? Tingnan nyo po, may papakita po ako sa inyong isang account ng isang INC. Pansinin nyo po yung kanyang pahayag. Ito po ay account ng isang INC o Iglesia ni Cristo. Ang pangalan ng kanyang page is RMG Kaagila. Ayan. Ito po ay isang Iglesia ni Cristo. Yan po yung kanyang account. Pansinin po ninyo yung isang video niya. Actually, yung aking pahayag, dito po galing sa mismong Iglesia ni Cristo na ito. Na kung saan sinasabi ninyo, pag nagturo daw ang INC is mayroong kaayusan at kabanalan. Pero pansinin po ninyo kung ano yung pahayag niya. Huwag po kayong masasaktan. No. Maliban po sa Iglesia ni Cristo ay wala ng totoong relihiyon. At ang lahat ng mga relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay mga bitag po yan ng demonyo. Kung tutuusin, mas mabigat yung termino nito. Mas mabigat yung salita. Lahat daw ng relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo, bitag ng demonyo. Isipin mo yan, ayan ba yung may kaayusan at kabanalan? Actually, galing inspired dito sa video na ito, yung ating naging unang sagot doon sa question. Kaya, hindi totoo na tayo ay nag-iimbento ng aral ng INC yan. Tingnan nyo, membro ninyo, nakatato pa. Ditato pa. Ang alam ko kasi sa mga INC na nagbagong buhay na, hindi na binabalikan yung nakaraan. Ibig sabihin, kung nagtato man ito bago mag-INC, saan hindi niya na ipinagmamalaki ngayon sa video bilang siya ay Iglesia ni Cristo na. Pero tingnan nyo, kung magsalita sa online, akala mo manguupak ng tao, ditato pa. Isipin mo yung bigat ng salita niya. Lahat daw, sabi niya, huwag kayong masasaktan ha. Bakit niya sinabi yun? Kasi offended yung kanyang salita. Lahat daw ng relihiyon na nasa labas ng Iglesia ni Cristo, bitag ng Diablo. Pansinin niyo kung sino yung tinutukoy niya ng mga bitag ng Diablo. Ituloy ko yung video. Yan ang Sabadista, o SDA, Tingnan mo. ang dating daan ni Soriano, Isipin mo yan. at kung ano-ano pa.
ang pinakamalaking bitag po ng Diablo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na wala sa Biblia. Napansin niyo po ba? Ang pinakamalaking bitag daw, may mga binabanggit siya tulad ng SDA, dating daan. Kasi itong mga binanggit niya, ito yung mga nakakasagupan niya online. Tapos kapag hinahamon siya ng debate, ang lagi niyang sagot, sumulat sa sentral. Kasi hanggang ganyan lang itong tao na ito. Maraming beses na natin in-expose yung mga video nito, napahiya ito sa atin. Kaya tingnan nyo, nagkaroon siya ng video na kung saan direkta niyang binabanggit o minimension yung mga relihiyon ng iba't ibang sekta. Kasi ginamit niya at kung ano-ano pa. SDA, Sabadista, dating daan, at kung ano-ano pa. At ang pinakamalaking bitag daw ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tingnan nyo nga, kung tutusin, mas mabigat yung salita nito kumpara sa mga salitang binitawan ko. Nasaan ang kaayusan at kabanalan dyan? Kaya ang tanong, nagpanggap ba tayong INC? Hindi ho. Kaya ho natin ginawa yung video na ito para po sagutin yung ibang accusation using question. Sa pamamagitan ng pagtatanong, sinasagot po natin yung mga video ng iba't ibang video ng INC na pumupuna sa iba't ibang sekta. Ito ang problema sa inyo. Kapag kayo naninira, kapag kayo nanghahamak ng ibang sekta, goods na goods sa inyo. Isinishare nyo pa sa iba't ibang mga group, sa iba't ibang mga friends ninyo na hindi INC. Pero pagka kami na nag-expose against INC, paninira na. Ang gusto ninyo lagi kakasuhan. Kumbaga parang lagi kayong inaapi. Pero tingnan ninyo, yung video na iyon, yung aking paliwanag, inspire po yan sa video nito. At kung tutusin, binabawan ko pa nga yung aking sagot. Pag hindi ka Iglesia ni Cristo, maiimpyerno ka. Aral naman sa INC yan Aral naman ninyo talaga yan. Ito nga, mabigat. Hindi lang basta maiimpyerno, bitag ka pa ng Diablo. At ang pinakamalaking bitag daw ay ang Catholic Church. Isipin nyo, gusto nyo sawayin kami sa pag-atake sa INC? Bakit hindi nyo sawayin ito? Kung tutuusin, malaking kabastusan po ito sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na kung saan, buti sana kung ito magsasalita pag hinamon mo, haharap ng debate, hindi naman. Ito parang si ano lang ito Parang si Sandoval lang ito nakatago sa likod ng mga ministro. Ang tapang magsalita online, pero hindi naman kayang humarap sa debate. Kaya yung video na aking pong ginawa, yung aking pong in-upload na nag-viral, hindi po ito favor in INC. Ito po ay pag-e-expose sa maling aral ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, baka itanong ninyo, bakit yung aking pagtuturo parang favor sa INC? Magiging parang favor lang po yun sa INC kung hindi mo tinapos yung video. Kasi maraming mga nag-comment na INC, hindi naman tinapos talaga yung video. Siguro sa introduction lang sila, tapos humatol na ginamit mo yung INC para pagkakitaan. Nagpanggap kang INC. No, hindi ako kailanman nagpanggap na INC, kundi in-expose ko po sa video yung maling aral ng Iglesia ni Cristo. Ikalawang gusto kong ipapansin sa inyo, yung way ng aking pag-expose. Yun pong paraan kasi ng aking pag-expose para mas maunawaan po ninyo. Kung ibabalik po natin sa account kung saan naka-upload yung video, eto po yan. Balik po tayo sa mismong video. Ito po yung video. Yes. Pag pumunta po kayo sa comment section, ito po yung disclaimer. Ayan po, reverse psychology. Hindi po ako nagpanggap na INC, tapos ginamit yung aral ng INC para ituro yung aral ng INC for the views. Nagkakamali ko kayo. Yung video po na yan is pag-expose sa maling aral ng INC using reverse psychology. Kailangan ko pa ba ipaliwanag yung reverse psychology? Basically, pag sinabing reverse psychology, ito'y pagpapahayag ng isang paniniwala na yung kabaliktaran nun yung gusto mo talagang ituro. Tayo mga Pilipino, may ganyang kultura Halimbawa, dahil ako batang 90s ako, experience nating mga batang 90s pag pinapatulog tayo tuwing tanghali ng ating mga magulang. Diba, pagkatatakas tayo at para gusto natin maglaro, ano sasabihin ng magulang natin? Subukan mo lang lumabas. Reverse psychology yun hindi niya sinasabing lumabas ka. Subukan mo lang lumabas. Sige, subukan mo lang. Reverse psychology yun merong tatalon sa mataas na building. Subukan mo lang tumalon. Sige, makikita mo yung naanap mo. Reverse psychology po yun. Ibig sabihin, yung pagtuturo ko po sa video na yan, na ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, yun po ay reverse psychology lang. Kabaliktaran po nun yung point ko, na kung saan, pagka nag-Iglesia ni Cristo ka, hindi ka totoong maliligtas dyan. Hindi naman tunay na Iglesia yan Yung 3 point na binanggit ko dyan, na kung saan tunay ang Iglesia, dahil ito yung pangalan na ginamit ni Felix Manalo, ito yung Iglesia na nasa Biblia, at
mababasa sa LAMSA na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo. Kaya pag hindi ka Iglesia ni Cristo na inirehistro ng 1914 ay may impyerno ka, reverse psychology lang po yun. Kabaliktaran po yung ibig kong sabihin po noon, na kung saan hindi ka maliligtas sa pag-anib sa Iglesia na yan. Dahil yan po ay maling pananampalataya. Ginaya lang po yung pangalan na nasa Biblia, mali pa yung pananaw. Sapagkat yung Church of Christ o Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, hindi po yan ginamit bilang pangalang pangtangi. Hindi po yan ginamit bilang proper noun. Hindi ho. Hindi, ibig sabihin, hindi ho nagtuturo si Kristo o kahit sino mang apostol na ang opisyal na pangalan ng samahan ay Iglesia ni Cristo. Manapa, maraming mga pangalang itinawag, kagaya ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon, maraming pangalang ikinapit. Pero hindi sila kailanman nagturo, na kagaya ng pagtuturo ng mga INC 1914, na ang opisyal na pangalan ay Iglesia ni Cristo. Yan po yung point ko sa video na yan eh. Hindi po ako nagtuturo ng favor sa INC at ginamit ang video o aral ng INC for the views. No, matagal ko na pong ginagawa yan na ine-expose ko ang aral ng Iglesia ni Cristo. Sa video na ito, reverse psychology po yung aking ginamit. Pag sinabing reverse psychology, isang pagpapahayag ng isang paniniwala na ang kabaliktaran po noon ang iyo talagang itinuturo. Kaya po sa mga INC na nagpapakalat ng fake news sa aking video na kung saan ay nagpanggap daw tayong Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, kung tapusin mo yung video, hindi mo kailanman makikita na tayo nagtuturo dyan in favor sa aral ng INC. Manapa, makikita mo po dyan na isinusuka ko po ang aking pagiging Iglesia ni Cristo. Kaya nga ini-expose ko. Kaya sa mga INC na nakapanood ng aking video, sa halip na magalit kayo, bakit hindi po kayo muling magsuri? Makikita po nyo, hindi po tunay na sa Diyos ang pananampalataya niyan.